Magandang araw, Pasigueño. Ako po si Kael Mata, ang kasalukuyang pong chairperson ng Positibong Pasigueño. Ano po yung nagaganap po dito sa PLCOB? Ang nagaganap po sa kasalukuyan ay ang pinakaunang Pasig Trans Health Youth Summit sa buong Pasig. Hindi lang sa buong Pasig, sa buong Pilipinas na youth-led na pinag-uusapan ang karapatan, kalusugan ng mga kabataang transgender people. Sir, paano po magpapalakas ng summit na ito ang kamalayan tungkol sa trans health rights? Bago ko sagutin yan, nais ko lang munang sabihin kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Trans Health Summit. Noong nakaraang taon, Nobyembre, may isang 19-year-old na bata ang namatay due to kidney failure dahil sa hindi tamang pag-inom ng hormone or ng pills or ng pag-take para maging maganda. Hindi natin pinag-uusapan pero realidad nasa ating harapan. Maraming mga kabataan ang nagnanais na makatamasa ang ganda na gusto nila o yung mga tao na nag-aasam na makuha nila yung kasarian na pagkilala nila sa kanilang sarili at wala tayong maayos sa sistema, programa, kaya naman kumakapit sila sa tinatawag na DIY. Paano mapapataas ang kamalayan ng mga kabataan? Importante na ang mga kabataang transgender ay mayroong una, sapat na kaalaman kung ano ang ibig sabihin ng trans, ano ang ibig sabihin ng salitang trans, paano nila kikilalanin ang kanilang sarili. Importante na alam nila kung paano mag-take ng hormones, kung paano ang tinatawag na gender-affirming hormone therapy. Importante ito para sila ay manatiling maganda at ligtas. Okay, sir. Sino-sino po ang mga pangunahing tagapagsalita at anong kanilang mga contribution sa LGBTQI? Hinati po namin ang programa sa apat na bahagi. Una ay ang trans education kung saan bibigyang linaw, diin namin kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang trans. Pangalawa, ang trans health. Paano mapoprotektahan ang mga kabataang trans pag pinag-uusapan ng medikal. Hindi lang basta sa kanilang mga hormone, kundi sa kanilang sexual health, HIV, STI, PrEP. Pangatlo ay ang kanilang karapatan. Sa kasalukuyan ay nagsasalita po ang Kong Mother natin ng Akbayan Party List para ipaliwanag ang karapatan ng mga transgender people. Dagdag ko lang din sa trans health ay pinag-uusapan din po at pag-uusapan din po ang trans mental health. At mamaya po after ni Mother Percy ay magsasalita po ang Pasig PNP para naman po sa trans safety. Pag-uusapan po dito ang ano nga ba ang kaligtasan dapat na tinatamasa ng mga kabataang trans sa lungsod ng Pasig. At bilang panghuli, mamaya po ay magkakaroon po ng Trans Forum. Dito, pag-uusapan po ng mga trans mismo ang kanilang mga pangailangan, ng kanilang hiling sa pamahalaan para mabigyang tugon kung sakali man magkaroon ng rekomendasyon sa ating pamahalaan para magkaroon ng komprehensibong programa, maayos na polisiya at mas ligtas na lipunan para sa mga transgender youth Pasigueños. Ano po ang papel ng Pasig City Government sa pagsuporta sa ganitong mga initiative? Importante na may suporta ang pamahalaan sa mga kabataang transgender. Hindi dahil sana wag nating tingnan na usapin ito ng kasarian. Ito ay tingnan natin bilang usapin ng buhay dahil marami mga kabataan ang mas pinipili na wakasan ng kanilang sariling buhay kung hindi ibibigay yung kanilang pagkilala sa kanilang mga sarili. Importante ang role ng pamahalaan dahil ang pamahalaan dapat ang nagbibigay ng ligtas na espasyo, maayos na serbisyo at mga komprehensibong programa na mangangalaga sa lahat ng kabataan anuman ang kanilang kasarian o anuman ang kanilang napiling kasarian. So, ano po ang kahalagahan or ang pangunahing issue na hinaharap ng mga transgender community sa aspeto ng kalusugan at karapatan? Wala pong maayos na programa para sa kanilang kalusugan. Wala pong healthcare services. Hindi po sila nabibigyang pansin. Dahil nga po ito ay usapin ng kasarian na special needs, special treatment, na kung saan hindi. Ito ay basic human rights na sana pinagkakaloob sa mga kabataan. Lastly po, ano po ang kahalagahan ng International Transgender Day of Disability sa mga Pilipino? Sa loob ng isang tahanan, may isang lamesa. At pag may lamesa, may pinag-uusapan. Pag may pinag-uusapan, kailangan may upuan
upuan na pinagkakait sa mga transgender youth natin. Ang araw ng International Transgender Day of Visibility ay araw kung saan dapat malinaw nating nakikita hindi lang mismo ang taong transgender, kundi kasama na rin ang kanilang pangailangan, karapatan at ang kanilang kalusugan. Dahil sa huli, ang tamang ganda ay dapat ligtas at danas nating lahat. Mensahe ko para sa mga kapwa ko LGBT community or kapwa ko LGBT, siguro panahon na para magkaroon tayo ng totoong boses. Sana magkaroon tayo ng totoong laban. Sana imbis na humingi tayo ng ayuda, ng tulong, pinansyal, mas edemand natin ang mga malilinaw na polisiya, programa para sa ating lahat. Sana huwag na tayong magpagamit sa bulok na sistema. Dahil sa huli, ang mga LGBT na nagpapagamit sa bulok na sistema ay walang mapupuntahan, kundi pagkalugmok lang din. Panahon na para magboses, panahon na para bumoses tayo. Panahon na para magkaroon tayo ng lakas ng loob na lumaban at magkaroon ng sapat na karapatan. Ilaban natin ang patas, ligtas at inklusibong lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Unang-una, ikukwento ko muna kung paano kami nagkaroon ng encounter ni Kael. So, I was Brigada Eskwela Coordinator. And during that time, in-invite ko si Kael para magkayo sila ng booth sa school namin para magkaroon ng mga testing. Kasi kapag Brigada Eskwela, hindi lang yan paglilinis ng mga eskwelahan or pag kukunin ng mga silang upuan. So, nagkaroon ng booth si Kael doon sa school namin at doon na nag-start yung communication namin. And of course, kaya hindi ko siya mapahindian dahil kapag may kailangan din kami sa school, lagi naman din siyang nag-oo. So, wala akong naisip na, kumbaga, mag-no ako. Sa kabila na maraming ginagawa sa school, actually, ngayon, reading of forms, ganyan, maraming ginagawa. Pero, hindi ko palalampasin yung araw na to. Vice Chairperson of Economic Empowerment, Jazz, and Ira, aming volunteer, ang pinakabatang transgender man sa lungsod ng Pasig. Nakilala ko, si Maiko. Kiniklaim mo. Sobrang proud ako. Sige, Pwede bang i-shoutout muna Manggahan High School? Kasi nakalive tayo, di ba? yes. Hello sa mga taga-Manggahan High School, sa principal namin kay Ma'am Monet P. Vega. And of course, sa mga ka-SSLG, Kudlala Advisors, and sa mga kaibigan ko, tropang Rambutan, tropang Frags. Ayan, hello there. Of course, sa pamilya ko, syempre. Sa mga taga-Mindoro, hello. Ayan, tara, hindi ko artista. Ang lakas mga GMA. And by that, positibo mo si German Incorporated, Sertipiko ng Pagpapahalaga. Ginagawad ang Sertipiko ng Pagpapahalaga kay Miss Jersey A. Anyayahan para sa kanyang natatangi at hindi matatawarang kontribusyon bilang isa sa mga resource speaker sa Pasig Trans Health Youth Summit 2025. Ipinagkaloob ngayong 31 ng Marso taong kasalukuyan sa auditorium ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, nilagdaan ng tagapangulo ng Positibong Pasigueño Incorporated, yours truly, Kael Mata, na may temang tamang ganda na dapat ligtas at tanas ng lahat. Thank you. Sa gitna na lang po tayo. And of course, I would like to say thank you so much sa Pasig City Public Information Office. Kasama po natin siya. And of course, ang ating live courtesy po ng Pasig Esports Youth Organization. Live na live po tayo ngayon. Mga team bahay, hello, hi, good afternoon. Mamaya makasama pa natin si Miss Jersey para sa ilang chikahan pa. Maraming salamat, Madam. At gagamitin ko ang chika ni Madam. Ang sabi ni Madam, sana marinig tayo at maipasa na ang Soji Bill. Kung gusto nating marinig, kailangan maglagay tayo ng tenga doon sa lugar kung saan may mga mambabatas at gumagawa ng batas. Kaya naman, ang susunod kong ipakikilala ay ang number 1, Gender Equality Champion. Pagdating sa gender and sexuality orientation, let's all welcome the Kong Mother of All, Akbayan Representative Percy Sendaya. Pagmahal mo, Akbayan mo, pagmahal mo, at wala tugtog.
Ano ba yan? Anyway, Mother, para pag-usapan po ang trans rights. Magandang hapon sa ating lahat. And before I begin, I'd like to share with you my journey with Positibong Pasigeng. Nakilala ko sila before the pandemic, no? Before the pandemic. Isang mahabang journey, and I saw how the organization evolved into a formidable community-based organization. So, bago tayo magsimula, gusto kong palakpakan natin ang bonggang-bongga ang Positibong Pasigeng. May kakulitan sila, may katigasan ng ulo, may pagkapasaway, pero yan ang spirit ng community organizing. Laging matapang, laging lumalaban, laging nanindigan. Mabuhay kayo, Positibong Pasigeng. Very warmest greetings sa ating dito sa Pasig Trans Health Youth Summit. I'm very happy to join you this afternoon. Actually, very interesting in the last few days. Para every day, may isa ako na LGBTIQ+ event. Last week, I was in PUP Pride. The other day, I was in an event of Free to Be Me Philippines. Tapos, before that, nandun ako sa event ng Go Just on human rights documentation. And I'm capping off this very interesting journey with our conversation with you today. Pwede bang akbayan niyo yung nasa kanan niyo? Kung may katabi kayo, kung wala, o yung pilitin kasi medyo mahirap. Pwede ba akbayan niyo nasa kanan natin? At sabihin natin sa kanya, you will never be invisible. Yan, bongga. Kung wala kayong katabi, tapos sinabi niyo yan, totoo din naman siya. Tapos akbayan natin yung nasa kaliwa natin. Ayan. At sabihin niyo sa kanya, you will never be erased. At pwede bang akbayan natin, yakapin natin ating sarili? At sabihin natin, you are loved. At pwede bang sabay-sabay tayong tumingala sa langit, itaas ang ating mga kamay. At tayo ay sumigaw ng universe! Universe! Bigyan mo ako ng mayamang jowa. Noong araw, akala natin pwede magkaroon ng mayamang jowa, yun na yung solusyon sa lahat ng problema natin sa buhay, di ba? Pero kayo magkaroon ka ng mayamang jowa kung nakakaranas ka pa rin ng stigma at discrimination. Kung nade-deny ka pa rin ang karapatan mo sa kalusugan. Kung nade-deny ka pa rin ang karapatan mo to access transitioning that is safe at that responds to your needs, parang hindi pa rin ganap yung kaligayahan, di ba? No? At ang layo na ng narating nito na kung hindi makulit si Kael o matapang o minsan nangaaway, hindi mangyayari yung mga hindi na-challenge sa ating society, lalo na sa Pasig. So magandang meron tayong Kael, meron tayong Positibong Pasigenyo, at hopefully makabuild tayo ng community na boldly natin iibahin, no? Sana yung Pasig yung mauna bilang isang model, no, para pag-usapan ang mga issues na nararamdaman natin, no. So sige, dahil tungkol sa mental health ito, tungkol din ito sa inyo.